Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong, nako, panibagong sinapit na naman ni Duterte. Ang totoo, wala pa naman pong desisyon ang ICC. Bagkus, very vital yung mga eksperto, mga medical expert na siguro mga related sa psychiatry na tumingin kay Duterte. Naalala ninyo noong mga nakaraang buwan, ang dramang bukid nila, mamamatay na, anytime ready na, ulyanin na, hindi na meron ng cognitive impairment. So ano yung natuklasan po nila? Ang sabi dito, ICC prosecutors say Duterte is feigning cognitive impairment. Ibig sabihin, yung pagka-ulyanin, pinipeke, feigning, pinipeke, nagdadrama lang. Alala niyo yung video ni Duterte na pagka sa harap daw ng kanyang mga kalaban, pilay-pilay na, di ba, may patungkod-tungkod pa. Yung ganon, magaling siyang magdrama. At diyan sa ICC, dinala niya rin. Kaya lang, nabuking. No? Yung kung nagkakamali, yung mga expert talaga pagdating sa behavioral, yun ang tumingin kay Duterte. Diba? At yung kanila pong sinabi, yung kanilang findings, magkakaroon po ito ng napaka-importanting impluensya sa magiging desisyon. Sabi rito medical panel clears Duterte for ICC pre-trial. Sabi kasi nila, hindi raw fit to stand trial, and that is injustice para sa kanya. Kaso yung mga medical expert, nagpaano pa sila niyan may pina-DQ pa sila na na isa sa mga nagkakamali, judges, pinatanggal pa nila yon. Actually, halos marami naman Ang pinatanggal nila, hindi yung judges yung panel, medical panel na magsasagawa ng behavioral evaluation kay Duterte. Kasi daw, may mga nauna ng mga post, nauna ng mga komento na nagpapakita na obviously tagilid ang lagay ni Duterte sa kanila. So pinalitan yung mga yon. Ano naman ang argumento nila? Sabi rito, according to an independent panel of medical experts cited in recent court filings, and then both the ICC prosecution and Duterte's defense confirmed that the panel found him competent for pre-trial purposes despite differing views on the report's weight. Now, ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiae Yang urged judges to resume proceedings, saying Duterte can understand the charges, the process, and instruct his lawyers. So, ibig sabihin, nung kaharap nila si Duterte, na alam ni Duterte na explain sa kanila kung ano yung kaso, ano yung mga consequences. Di ba? Possibility na hindi siya makalaya o hindi makalaya agad or none at all. Sabi nila, nakuha pa nga ni Duterte raw na magbilin pa sa kanyang abogado. And even if he is frail and elderly, and Duterte lawyer Nicholas Kaufman challenged the findings, arguing the experts used conflicting methods coming from a lawyer and calling for an evidentiary hearing to clarify their conclusions. Ano ba yung Kaufman? Pampadelay ka na naman. Di ba? The ICC judges have yet to rule on Duterte's request to suspend proceedings due to alleged cognitive decline. Palagay ko, itong second paragraph na ito, madidiskrasya yan dahil sa sa medical team na nagsuri kay Duterte.
Diba? Loko talaga si Digong. So booking yung kanilang dramang gubat. Then, eto naman po. Sa ICC pa rin. ICC Victims Council urged rejection of defense bid to access victim identities in Duterte trial. Kasi nagre-request itong kampo ni dating Pangulong Duterte na yung mga participants kasi yung tawag nila ron sa mga testigo eh. So, doon sa mga naghabla, mukhang mukhang may maitim kayong balak, 'di ba? Haharasin nyo. At bakit gusto nyong malaman yung mga information kung sino-sino tong mga to? Kung wala kayong maitim na binabalak. 'Di ba? Ay nako. Pero aabangan pa rin naman natin dito yung tawag dito, yung desisyon na ilalabas mismo ng ICC regarding dito sa kahilingan ng kampo ni Digong na ibasura na yung demanda sa kanya kasi ulyanin na siya at wala nang kakayanan na maunawaan ang kaso niya. No. At sa ganon, bilang ito ay isang injustice para sa kanya. Kaya lang wala nagka-bookingan na naman. 'Di ba? Oo. Kung ako lang, hindi na ako kukuha ng medical expert. Gagawa lang ako ng draft ng waiver na papipirmahan ko kay Digong na mag-waive siya na papayagan niyang buksan lahat ng bank account nila ni Sara. Tingnan lang natin kung hindi magmura ulit yan. Tapos ang usapan, matino pa. Oo nga, no? O kaya sumama si Trillanes sana nung medical evaluation niya. Diba? Baka binayaran si Kaufman ni Marcos. Bakit na naman naiisip na baka binayaran? Para mag-cause ng delay? Kung binayaran niya ni Marcos, ang magiging dahilan yan para mabilisan. Di ba? Malabo po yan. Kaya nga, saan ba nang gagaling ang pera nila, di ba? Ang laki-laki ng bayad ni Kaufman. Ay, nako. Okay. So, buyers na po muna, ha? Kita-kitsa lang ulit tayo mamaya. At 2:35 na pala. Sabi ni San Rafael, diyan ka na sinisita mo, sinisira mong araw kung hayop ka. Bakit si BBM nandiyan na lahat ng ebidensya walang ginagawa? Saan po yung ebidensya? Ano po yung ebidensya ang sinasabi nyo? Si Saldico, ebidensya? Hindi po pwede yung ganon. Gumamit siya ng AI. Okay na nga ako ron yung ginamit niyang AI eh. Kasi naka-post yun, pinost ng admin niya sa kanyang FB account. Diba? Hindi rin naman tinatanggi ni Saldico, hindi rin tinatanggi ng kahit ng kanyang abogado yung mga sinabi ng AI. Pero, kinakailangan magkaroon ng totoong investigation at kayang-kayang gawin ng ombudsman yan. However, kailangan po itong mabakapan ng mga ebidensya. Sabi ninyo, nandiyan ang lahat ng ebidensya. Ba't walang ginagawa? Di ba? So, kung kayo nakakaalam nun, kayo maglatag. Andiyan lang naman yung Office of the Ombudsman eh. Kaya lang, gusto ko lang din po kayong i-remind na sa halip na kayo'y pumunta ng Office of the Ombudsman just to sue the President, you're making a mistake. Because that's not possible. Na demanda nyo si PBBM. Merong immunity, absolute immunity from suit ang Presidente during his incumbency for 6 years. Diba?